Nagsisilbing palete ang mga daliri ni Elito. Sa daliri lamang siya kumukuha ng dugo. Delikado raw kasi kung sa ibang parte ng katawan at baka hindi niya mapigilan ang pagbulwak nito. Madaling matuyo ang dugo kaya't mabilisan ang pagpinta ni Elito. Ngunit kung minsan, bakit ho dugo? Ang daming pwedeng gamitin. So ito kasi yung way na matandaan mo siya pag nabuhay kang muli. So yun, parang lukso ng dugo. Nagkakaroon ng koneksyon ka. Isa pang masasabing trademark ni Elito ay ang paggamit niya ng buhok. Kakabit ng kanyang bayan ang isang folk hero na isa sa mga inspirasyon ni Elito, si Mingan. Paniwala ng mga taga-Pantabangan, si Mingan ang kanilang tagapagligtas o nagsisilbing bantay ng kanilang lugar. At ito ang kanyang interpretasyon sa imahe ng sikat na alamat ng Pantabangan. Sa okasyon ng isang environmental awareness campaign, naimbita ni Elito at iba pang kasamahang artist si Noel Cabangon para kumanta. Makikita si Mingan sa hugis ng isang bundok sa obrang ibinigay ni Elito kay Noel. Very folk yung yung kanyang painting, no, yung kanyang subject. Alam ko sinadya. So parang style na nung ni Elito yung pinto. Na ilagay niya yung buhok niya para siguro mas lalong magkaroon ng connection. Yung nga, sabi ko nga, actually ito na yung certification of authenticity. na siya talaga may gumawa. Stamp niya. Kung tutuusin, ang mga ganitong klase ng obra na gumagamit ng mga kakaibang media ay hindi na bago sa Pilipinas. Isa na marahil sa pinaka-importanting Filipino artist na maituturing, si Roberto Chabet. Nagturo ng mahigit 30 taon si Chabet sa University of the Philippines College of Fine Arts at nagpasimuno ng art practice sa Pilipinas ng tinatawag na conceptual art. Isang klase ng art practice kung saan ang mas may halaga ay ang ideya sa likod ng isang obra kaysa sa aktwal na kalalabasan o kinalabasan ng isang obra. Yung mga installations, yung mga plywood panels niya, and parang formalist yung mga elements na yung mga minimal pero actually siya, very it's charged with there's a lot of poetry behind the work, very parang very deceptive ang Ayon kay Ronald, estudyante ni Chabet noong dekada 80, ang pagwasak sa conventional art making ay isang paraan ng paghamon ni Chabet ng nakagisnang traditional art. Katulad nitong mga artwork na nakadisplay sa West Gallery. Simple lamang ang mga materyales kung tutuusin, pero kapag pinagtabi-tabi at inilatag sa canvas, nagkakaroon ng ibang kahulugan. Si Chabet ang isa sa naka-impluwensya kay Alvin Zafra na mag-isip ng iba pang paraan ng paglikha ng sining maliban sa popular na medium ng paggamit ng pintura sa canvas. Sa akin kasi interesting yung trabaho ni Alvin dahil hindi siya kampante sa materials. So, naghahanap siya ng... in fact, I was just reading the other day a review of his work in the Mori Museum show in Tokyo. The writer was saying, sa kanya, yun yung mga trabahong nag-stand out. Kasi sa unang tingin mo dun sa trabaho, parang sobra siyang minimalist. Walang hint ng proseso doon. Para kay Aileen, kahit walang formal training, maituturing pa rin contemporary artist si Elito na maaring sumabay kina Alvin. Ang artist naman in general kasi malikot mag-isip, di ba? Constantly tinatry nila i-broaden yung practice by the modes and kinds of image making, the materials that will be allowed. Dahil hindi na ayon sa tradisyonal na paggawa ng painting ang estilo ni Alvin at Elito, paano kaya ito titingnan at tatanggapin ng mga ordinaryong tao na hindi exposed sa ganitong klase ng kakaibang medium?
Sinubukan naming magsagawa ng isang public exhibit sa kalye. Si Ilito sa isang palengke sa Nueva Ecija. Pero binibenta nyo? Si Alvin naman sa harap ng simbahan ng Quiapo. Kung na may wala